Tanggapin ninyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kaniyang asawa sa kahit na anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghiwalay bago hiwalayan ito? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit, hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba, ay dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, inaalala natin si San Roque, isang manggagamot o tagapagpagaling. San Roque, the healer, Saint Roque. You know, Saint Roque played a very significant role during the period of the Black Plague o yung tinatawag na Black Death. During his time, there was a pandemic. May pandemya kung saan merong isang bakterya
na nagdudulot ng mataas na lagnat sa isang tao. Pamilyar ba? Pamilyar ba kayo sa ganong sakit? No? Ay hindi lang nangyari sa atin yon. Nangyari na yon noong unang panahon pa, nung panahon ni San Roque. There was an infectious disease that would cause you fever that spread across Europe. And during that time, Saint Roch found his purpose by caring for the sick, both in private homes and in hospitals, even if his own health was at risk. Nahanap niya yung purpose niya sa pangangalaga sa mga may sakit, kahit na manganib ang kanyang sariling kalusugan. He cured many people by making sign of the cross over them. Oh, galing, no? Naglalagay lang siya ng antanda ng krus sa lahat ng mga may sakit at lahat sila inalagaan ni San Roque. Kaya siya nakapagpagaling. Pinagpatuloy niya itong gawaing ito hanggang sa unti-unting mawala yung sakit na iyon. The story of Saint Roch is very much familiar to us. Isn't it? Familiar, di ba? Halos parehas ng pinagdaanan natin. Parehas na pandemic. And if we could remember, let's go back to the experience of pandemic. If we could remember, many of us somehow lost our purpose during the pandemic. Why? Because many of us were prevented to do what we want because we cannot go out. Diba? Nalala niyo yun? Bawal lumabas. So napigilan tayo, no? Na gawin yung ating purpose o hanapin yung ating purpose. Some people lost their jobs. Nawala ng trabaho. Others were not able to pursue their plans. Plans of getting married, plans of studying abroad or working abroad, plans of taking the board exam, and even yung graduation. Alala nyo ba? Paano ang graduation nun? Online. Imagine that. No? Yung mga plano't gusto nating mangyari, hindi natuloy at hindi natupad, napigilan. And so other opportunities. Pero kung marami sa atin ang nawalan ng sense of purpose o hindi makita ang kanilang purpose nang dahil sa pandemic, may ilan naman sa atin natagpuan nila yung kanilang purpose during the pandemic. Bakit? Nang dahil sa lakas ng loob. Through courage, they found their purpose. Marami nawalan ng trabaho, pero meron ilan naglakas loob na magnegosyo. O, tingnan mo ngayon, umasenso. Marami, merong hindi natuloy ang kanilang plano, pero hindi naging hadlang yon para tumigil ang kanilang mundo. Ngayon, na ipagpatuloy nila ang kanilang mga plano. Ang ating mga health workers, dati hindi napapansin dahil sa kanilang lakas ng loob. Naturing silang mga bagong bayani during the pandemic. Lahat ito ay dahil sa lakas ng loob. Sometimes, it takes courage to know your purpose in life. Like Saint Roch, he may not have a background in healing like a doctor. Di naman siya doktor, pero nakapagpagaling. Because of his courage in caring for the sick, brought him to find his purpose. Hindi siya doktor, wala siyang kaalaman, pero
marunong siyang mangalaga. He knows how to care. He has his strong faith, and he used that to find his purpose. Doon niya nakita yung kanyang kakayanan na makapagpagaling ng mga may sakit. Kaya pala niyang mangalaga ng may sakit. Lahat ito ginawa niya ng may lakas ng loob. Siguro, kung si San Roque ay natakot sa sakit na kumakalat, hindi niya matatagpuan ang kanyang purpose. Hindi niya malalaman ang kanyang kakayanan. Gaya ng lahat ng mga tao na naglakas loob noong pandemic, kung hindi dahil sa kanilang lakas ng loob, malamang hindi sila nagtagumpay. Malamang hindi nila nalaman ang kanilang kakayanan o hindi nila nakita ang kanilang purpose sa buhay. Lakas lang ng loob. Lakasan ng lang loob. Kung minsan, hindi nga pandemic ang dahilan, kaya tayo napanghihinaan. Sometimes, crisis lang. Kapag naharap sa krisis, naharap sa problema, naharap sa pagsubok, napanghihinaan na. Ayaw na magpatuloy. Nag-break lang ng boyfriend, girlfriend. Gusto nang sumuko. Gusto nang magpakamatay. Bakit ganun? Nawalan lang ng trabaho. Napanghinaan na. It takes courage to find again your purpose. Sometimes hindi pandemic Krisis lang, napanghihinaan na tayo ng loob. At yung takot, yan ang malaking salot. Kaya hindi natin matagpuan ang ating kakayanan. My dear brothers and sisters, it takes a risk to know what you do not know. Likewise, it takes courage to know your purpose. Amen.